Isang hapon ng Oktubre 1983, sa lokasyon ng shooting para sa isang historical TV special sa Las Casas, Filipinas de Acuzar sa Bataan, isang 9 na taong gulang na batang aktor ang naglaho na parang bula. Ang bata, na nakasuot ng kamisa de chino para sa kanyang susunod na eksena, ay nawala sa loob lamang ng 40 minuto. Ang kanyang mga gamit ay naiwang nakalatag sa tolda at kahit napapaligiran ng 12 ng staff, walang sino man ang nakakita sa sandali ng kanyang pagkawala sa sikat ng araw. Gabit araw na hinalughog ng mga pulis at pamilya ang buong Las Casas, ngunit wala silang natagpuang anumang bakas. Tila isinara na ang kaso bilang isang simpleng pagkawala o di kaya'y pagdukot ng isang tagalabas. Sa gitna ng araw-araw na pag-iyak at paghahanap ng kanyang mga magulang sa mga lansangan, lumipas ang 6 na buwan, ngunit pagkaraan ng 6 na buwan, sa isang abandonadong balon sa likod ng isang set sa Las Casas na bihirang puntahan ng tao, natagpuan ang bangkay ng bata sa isang nakakagimbal na kalagayan na nagpabago sa lahat. Paano nangyaring ang isang 9 na taong gulang na bata ay natagpuang nadadaganan ng mabibigat na bato sa isang lugar na puno ng tao? Bago simulan ang kwento, upang malutas ang kanilang kaso, mangyaring mag-subscribe, i-like ang video, at mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood. Ang inyong kabutihang loob ay magbabalik bilang malaking biyaya sa inyong pamilya at mga anak. Umpisahan na natin ang kwento. Diyos ko! Bangkay ng bata sa loob ng balon. Noong 1984, isang kakilakilabot na insidente ang naganap nang matagpuan ang bangkay ng isang batang aktor sa loob ng isang balon sa Las Casas, Bataan. Ang katotohanan sa likod ng krimen ay nabunyag nang masaksihan ng isang guwardiya ng Las Casas ang isang lalaki at babae na tila itinatapon ang bangkay sa madaling araw at agad itong itinawag sa pulisya. 20 minuto bago ang insidenteng iyon, ika-23 ng Abril 1984, bandang 2:47 ng madaling araw, naglalakad sa pusikit na dilim ang night shift na guwardiya ng Las Casas na si Mang Tonyo. Ilang araw na ang nakalipas, may nakita siyang mga bakas ng paa ng hayop malapit sa bakod, kaya't nagpa siyang libutin ang lugar ng mga lumang bahay o kasas. Kakaiba. Wala dapat tao dito sa ganitong oras. Bilisan mo na. Hindi ko na kaya. Ang baho. Mula sa likod ng isang lumang bahay na may batong patio, narinig niya ang nagmamadaling bulungan ng isang lalaki at babae. Sa kanyang 20 taong karanasan bilang guwardiya, ngayon lang siya nakaranas ng ganito, kaya't kinabahan siya. Hawakan mong maigi ang lubid. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko mahawakan. Binuksan ni Mang Tonyo ang switch ng kanyang flashlight. Ang matinding liwanag ay tumutok sa isang lumang batong balon na ginagamit bilang props sa shooting. Ang mabigat na takip nitong gawa sa kahoy na dapat sanay nakasara ng mahigpit ay bukas na bukas. Isang babae ang nakayuko sa gilid ng balon, sumesenya sa ibaba. Sa paanan niya ay nakakalat ang isang pala at isang walang laman na sako. Sino yan? Lumayo kayo dyan! Malakas na sigaw ni Mang Tonyo. Natarantang lumingon ang babae at tumakbo patungo sa dilim. Hoy! Sa tingin mo saan ka pupunta? Hindi pa man nakakalayo ng 3 metro, natisod ang babae sa isang tumpok ng mga batong props at bumagsak ng malakas. Humihingal na itinutok ni Mang Tonyo ang flashlight sa loob ng balon. Sa lalim na halos 4 metro, sa putikang sahig, isang lalaki na bumaba gamit ang lubid ang nakasandal sa pader ng balon, tulala. Naku po, anong nangyayari dito? Itinutok ni Mang Tonyo ang ilaw sa kanang bahagi ng lalaki at napaurong siya sa kanyang nakita. Sa ilalim ng isang tumpok ng bato, malinaw na nakikita ang hugis ng isang maliit na katawan. Ang balat nitong kulay putik ay nanigas na parang wax, at ang basang tela ng damit Pilipino ay nakadikit sa bangkay. Malinaw na ito ay ang kahindik-hindik na bangkay ng isang bata. Pulis! Kailangan kong tumawag ng pulis. Ang batang nakalibing sa balon ay si Angelo Reyes,
Ang 9 gulang na batang aktor na nawala sa mismong lugar na ito 6 na ang nakalipas. Bumalik tayo sa gabi bago mawala ang bata. Ika-13 ng Oktubre, 1983. Sa itaas na palapag ng isang disenteng tatlang palapag na gusali sa Santa Cruz, Maynila. Nakadapa si Angelo sa sahig ng sala. Abala sa pagguhit gamit ang kanyang mga krayola. Angelo, anak, kailangan mo nang matulog para sa shooting mo bukas. Papa, tatapusin ko lang po ito. Ang kanyang ama, si Roberto Reyes, na abala sa pag-aayos ng mga libro ng kanyang printing press, ay lumapit at hinaplos ang ulo ng anak. Ang anak ko, galingan mo ang pag-arte bukas para mapanood ka sa TV, ha? Opo, sabi po ni Direk. Ang galing ko raw. Sige, ibibili ka ni Papa ng masarap sa Sabado. Matulog ka na. Namatay sa sakit ang unang asawa ni Roberto, kaya't mag-isa niyang pinalaki si Angelo bago niya pinakasalan si Lorna Cruz. Siya ay isang mayamang negosyante na may-ari ng gusali, printing press, at malaking ipon sa bangko. Maging ang 7 taong gulang na anak ni Lorna, na si Marco, ay inampon niya at itinuring na tunay na anak, ngunit ang kapaligiran sa loob ng bahay ay malayong malayo sa ipinapakita sa labas. Kapag nakaalis na si Roberto papuntang trabaho, palihim na, tinatawag ng kanyang biyenan, si Lola Corazon, si Angelo sa kwarto. Angelo, apo, hindi mo siya tunay na nanay. Lola, pero si Tita Lorna po ang nagpapakain at nagbibihis sa akin. Isinara ni Lola Corazon ang pinto at bumulong sa bata. Ginagawa niya lang yan para kunwari. Dinala lang siya ng papa mo dito dahil naawa siya. Dahil naawa po? Oo. Ang tunay mong nanay ay isang napakabuting tao. Kaya hindi mo kailangang tawagin ang babaeng yan na mama. Ang malalamig na salita ng kanyang lola ay unti-unting tumatatak sa isipan ng batang si Angelo. Kinabukasan, ika-14 ng Oktubre, 1983, 10 ng umaga, dinala ni Lorna si Angelo sa lokasyon ng shooting ng isang TV special sa Las Casas Filipinas de Acuzar, Bataan. Tita, ang ganda po ng suot ko ngayon, no? Oo, bagay na bagay sa'yo ang damit. Doon tayo maghintay. Ang solo scene ni Angelo ay naka-schedule ng 1 ng hapon. Bandang 2 ng hapon, matagumpay na natapos ang shooting. Lumapit ang direktor na si Direk Joel na may ngiti sa labi. Angelo, ang galing-galing ng pag-arte mo ngayon. Salamat po, Direk. Bata ka pa, pero napakahusay mo na. Mana ka siguro sa nanay mo dahil sa papuri ng direktor. Napatingin ang 5 o 6 na staff na nag-aayos ng gamit kay Lorna at ngumiti. Hindi ko po siya nanay. Malinaw at matatag na sinabi ni Angelo. Patay na po ang tunay kong nanay. Sabi po ni Lola, dinala lang daw siya ni Papa dito dahil naawa siya. Biglang natigil ang mga staff sa kanilang ginagawa. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lokasyon. Ang walang malay na dagdag na komento ng bata ay nagpatutok sa tingin ng lahat sa mukha ni Lorna. Naku, ang batang ito, palabiro talaga, sabi ng isang staff para basagin ang katahimikan. Pinilit ni Lorna na ngumiti. Pagod lang po siguro si Angelo, kaya kung ano-ano na ang sinasabi. Kahit nakangiti, namumula hanggang tenga ang mukha ni Lorna. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang hindi niya mapigilan. 2:10 ng hapon. Naging abala ang mga staff sa paglilipat ng gamit sa susunod na set. Naiwan si Angelo na mag-isang nakaupo malapit sa tolda. Suot pa rin ang kanyang costume. Angelo, gusto mo bang mamasyal doon sa likod? Opo. Tita, walang kamalay-malay sa bombang pinasabog niya. Masunuring tumayo ang bata at hinawakan ang kamay ni Lorna. Lumayo sila sa mataong lugar ng shooting at nagtungo sa likuran ng isang lumang bahay kung saan walang katao-tao. Sa isang sulok ng patio ay may isang luma at batong balon na ginawang props. Ano po yan? Diyan kumukuha ng tubig ang mga tao noong unang panahon. Isang balon. May tubig po sa loob? Sa halip na sumagot,
Itinulak ni Lorna ang mabigat na takip na kahoy, isang amoy ng naipong tubig ulan at nabubulok na dahon ang sumalubong sa kanila mula sa 4 metrong lalim ng balon. Angelo, halika dito. Silipin mong maigi ang loob. Walang pag-aalinlangang lumapit ang bata sa gilid ng balon. Sa sandaling iyuko ni Angelo ang kanyang ulo para silipin ang dilim. Malakas siyang itinulak ng 2 kamay ni Lorna. Isang maikling sigaw ang pumunit sa hangin, sinundan ng isang malakas na kalabog at talsik ng tubig mula sa ilalim. Pinigil ni Lorna ang kanyang hininga at sinilip ang loob. Ang bata ay nakahandusay sa ilalim, hindi gumagalaw. Mabilis na lumingalinga si Lorna, walang anino ng tao. Lumapit siya sa tumpok ng mga batong props at lupa sa tabi ng balon. Sunod-sunod niyang pinagugulong ang mabibigat na bato papasok sa balon. 5 o 6 na beses bumagsak ang mga bato at lupa sa katawan ng bata. Ibinalik ni Lorna ang takip sa dati nitong puwesto. Pinagpagan niya ang putik sa kanyang mga kamay at palda at lumabas na parang walang nangyari. 2014 ng hapon. Pagbalik sa lokasyon ng shooting, tumakbo si Lorna palapit sa mga staff. Tulungan niyo ako. Hindi ko makita si Angelo. Po? Hindi po ba't nandoon lang kayo kanina sa may tolda? Saglit ko lang siyang hindi tiningnan. Nawala na siya. Anong gagawin ko? Nanginginig ang boses ni Lorna. Sa mata ng lahat, siya ay isang nag-aalalang ina na halos maiyak na sa paghahanap sa kanyang anak. 30 minuto ang lumipas. Isang tawag ng pagkawala ng bata ang natanggap ng pulisya sa pamamagitan ng administrasyon ng Las Casas. 3:00 ng hapon 4 ng Oktubre 1983, dumating si Detective Ramos ng Bataan Provincial Police Office sa gitna ng malakas na sirena sa pasukan ng Las Casas. Ang dating mapayapang lugar ay naging magulo na. 40 staff at 10 empleyado ng Las Casas ang pawisang tumatakbo at sumisigaw sa pangalan ng bata. Kinuha ni Detective Ramos ang kanyang radyo. Central, dito si Ramos. Magpadala agad ng dagdag na 10 tauhan. Mahigit 30 ektarya ang lugar na ito. Kulang ang mga tao natin. Agad na nagsimula ang malawakang paghahanap. Hinalughog ng mga pulis ang bawat lumang bahay, sinuri ang mga ilog at lawa gamit ang mahahabang patpat mula sa outdoor theater hanggang sa maalikabok na parking lot at sa mga burol sa labas ng bakod. Walang tigil ang pagpapalawak ng sakop ng paghahanap. Ngunit may isang lugar na hindi nila napansin. Wala namang laman ang mga banga at tapayan sa loob ng mga bahay. Yung batong balon sa likod, nakasara naman ang takip. Laktawan na yan. Props lang naman yan. Hindi ginagamit. Walang sino man ang nakaisip na sa ilalim ng nakasarang takip, sa pusikit na dilim, ay nakahandusay ang isang bata. Habang tumatanggap ng ulat, napahawak si Detective Ramos sa kanyang baba. Ang pinakamalaking problema noong 1983 ay ang kakulangan sa seguridad ng Las Casas. Walang kahit isang CCTV camera. Ang mga tiket ay papel lamang na pinupunit, kaya't imposible nang matukoy kung sino sa 1,200 na bisita ang pumasok at lumabas. Interbyuhin ang lahat ng tindera at driver ng tricycle sa paligid. Alamin kung may nakakita sa isang lalaking may kasamang batang nakasuot ng damit Pilipino. Itinuon ni Detective Ramos ang investigasyon sa posibilidad ng pagdukot ng isang tagalabas. Ngunit, magkakaiba ang mga testimonya. Isang malabong pahayag lamang tungkol sa isang lalaking kasama ang bata malapit sa gate ang nakuha na ginamit para gumawa ng isang hindi gaanong tumpak na artist sketch. 6 ng gabi. Isang taxi ang huminto ng mabilis sa pasukan ng Las Casas. Bago pa man tuluyang bumukas ang pinto, isang lalaki ang lumabas ang ama ni Angelo. Si Roberto Reyes. Sinubukan niyang lampasan ang police line, ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Padaanin niyo ako. Nasa loob ang anak ko. Bakit niyo ako pinipigilan? Sir, kumalma po kayo. Pansamantala pong itinigil ang paghahanap dahil wala tayong ilaw para sa gabi. Siguradong takot na si Angelo mag-isa.
Angelo! Nandito si Papa! Iwinaksi ni Roberto ang mga pulis at sumigaw ng buong lakas papasok sa Las Casas. Baluktot ang kanyang kurbata at pinagpapawisan ng kanyang noo. Sa mga sandaling iyon, si Lorna, na nasa malapit na tolda, ay narinig ang boses ng kanyang asawa at nagmamadaling tumakbo. Sumubsob siya sa dibdib ni Roberto at napahagulgol, "Mahal, patawarin mo ako. Kasalanan ko to. Lorna, anong nangyari? Bakit nawala ang bata? Saglit ko lang talagang inalis ang tingin ko. Nawala na siya. Anong gagawin natin?" Niyugyog ang balikat ni Lorna habang umiiyak. Hinaplos ni Roberto ang likod ng kanyang asawa. "Hindi mo kasalanan. Mahahanap din natin si Angelo." Ilang hakbang ang layo. Pinapanood ni Detective Ramos ang madamdaming eksena. Sa kanyang notebook, binilugan niya ang salitang pagdukot dahil sa mga luhang nakita niya mula sa isang inang sinisisi ang sarili na wala ang anumang bahid ng pagdududa niya sa babae. Kinabukasan, dinagdagan ang mga naghahanap ng dalang daan katao. Hinalughog ang kalapit na mga sapa at abandonadong bahay, ngunit kahit isang sapatos ng bata ay hindi nakita. Sa istasyon ng pulis, sunod-sunod na tinawag ang mga staff na nasa lokasyon. Si Direk Joel, na bakas ang pagod, ay umupo sa interrogation room. Bandang tuk ng hapon, pagkatapos ng solo scene niya, huli ko siyang nakita, malapit sa tolda. Pagkatapos noon, hindi niyo na po ba nakita kung saan siya nagpunta? Naging abala kami sa paglilipat ng kamera sa susunod na set. Wala kaming panahon para bantayan ang bata. Ang testimonya ni Direk Joel ay nakatulong para malaman ang oras ng pagkawala, ngunit hindi ito nagbigay ng mahahalagang detalye. Sumunod na pumasok sa silid si Lisa, ang makeup artist. Maingat siyang nagsalita habang pinaglalaruan ang kanyang mga daliri. Pagkatapos po ng shooting, nakita kong papaalis ng tolda si Angelo kasama ang nanay niya. "Sigurado po ba kayong magkasama silang naglalakad?" "Opo." Kahit malayo, kitang-kita ko po dahil agaw pansin ang suot niyang costume. Naging matalas ang tingin ni Detective Ramos. Agad niyang tinawag si Lorna sa ibang silid at ipinakita ang testimonya ni Lisa. "Kanina, sinabi niyo na saglit niyo lang siyang hindi nabantayan. Iba ang sinasabi ng testigo. Nagpumilit po kasing mag-CR. Pinayagan ko siyang pumunta mag-isa, pero hindi na siya bumalik." Kalmadong sumagot si Lorna. Hindi iniiwasan ang tingin ni Detective Ramos. May bahid ng pagkadismaya sa kanyang boses. "Siguro po, yung nakita ng makeup artist ay ako na nakatayo malapit kay Angelo habang papunta siya sa CR. Nagkamali lang po siguro siya ng tingin. Mga 30 metro ang layo ng testigo." "Detective, ano po ang pinalalabas niyo?" "Na itinapon ko ang sarili kong anak." Natigilan si Detective Ramos sa sagot ni Lorna. Ang layo na 30 metro at ang bigat sa kalooban na pagdudahan ang isang ina ay nagpalabo sa kanyang pag-iisip. Sa huli, mas pinaniwalaan niya ang salaysay ni Lorna kaysa kay Lisa. Sa ikatlong araw ng investigasyon, inilabas ng pulisya ang listahan ng mga may record na kriminal sa loob ng 5 kilometrong radius ng Las Casas. 3 lalaking may record ng krimen laban sa mga bata ang tinawag, ngunit lahat sila ay may matibay na alibi. Ang kaso ay ipinalabas sa pambansang balita. Araw-araw, mahigit 30 tawag ang natatanggap ng pulisya, ngunit lahat ay mga maling impormasyon lamang. Ipinasara ni Roberto ang kanyang printing press at gumastos para mag-imprenta ng libu-libong missing posters. Nilakbay niya ang mga lansangan ng Maynila at Bataan, inaabutan ang bawat makasalubong. Laging nasa tabi niya si Lorna. "Pakihanap niyo po ang anak namin, si Angelo." 9 na taong gulang, nakasuot ng damit Pilipino. "Naku, kawawa naman kayo, ma'am," sabi ng mga tao, naaawa sa mukha ni Lorna na puno ng luha. Para sa lahat, ito ay ang labis na kalungkutan ng isang ina na nawalan ng anak. Ngunit sa kanilang tahanan sa Santa Cruz, ang kapaligiran
ay lumalamig. Si Lola Corazon, na naospital dahil sa sama ng loob, ay sumisigaw sa kanyang anak habang nakadextrose. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Hindi niya yan tunay na anak. Kaya pinabayaan niya. Ma, si Lorna po ay gabit araw na umiiyak at namimigay ng posters. Wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Mas mahalaga pa ba sa'yo ang babaeng yan kaysa sa sarili mong dugo? Hanapin mo ang apo ko. Kahit sa gitna ng matatalas na pagdududa ng kanyang ina, ipinagtanggol pa rin ni Roberto ang kanyang asawa. Mabilis na lumipas ang panahon. Huling araw na ng Oktubre, nabawasan sa kalahati ang mga pulis na nag-iimbestiga. Ang larawan ni Angelo sa whiteboard ng istasyon ay nagsimula ng alikabukin. Walang testigo, walang ebidensya, isang paglalahong walang bakas. Bumuntong hininga si Detective Ramos habang binubuklat ang file ng isang bagong kaso ng pagnanakaw, Ika, 20 ng Disyembre, 1983. Isang file ang isinilid sa pinakailalim na kabinet ng Bataan Pulis. Sa takip nito, isang pulang selyo ang nakatatak. Unsolved. Nag-iwan si Detective Ramos ng maikling tala. Investigasyon. Itinigil dahil sa kakulangan ng ebidensya. Bubuksan muli kapag may bagong lead. Nang umalis na ang lahat ng investigador at lumamig na ang interes ng publiko, ang katotohanan tungkol sa batang nakahandusay sa ilalim ng 4 na metrong balon, nadadaganan ng bato at lupa, ay iisang tao lang ang nakakaalam. Gabi-gabi, nakaupo si Lorna sa sofa sa madilim na sala. Kinakagat ang kanyang mga kuko hanggang sa magdugo. Pagkatapos ideklarang unsolved ang kaso, pumasok ang taong 1984. Sa gitna ng malamig na hangin ng Enero, ang mga missing posters ay nagkalat pa rin sa mga lansangan ng Santa Cruz. Tuwing Linggo, isinasara ni Roberto ang printing press para samahan si Lorna sa paglilibot. Pakihanap po ang anak namin, si Angelo. Nawala po siya sa Las Casas. Naku, hindi pa rin ba ninyo nahahanap? Parang awa nyo na. Tingnan nyo po sanang maigi. Yumuyo ko si Roberto sa mga dumadaan. Ipinapakita ang larawan ni Angelo. Grabe si Mrs. no? Hindi naman niya tunay na anak, pero kung mag-alala wagas. Oo nga, kahit tunay na ina, mahirap gawin niyang araw-araw na paghahanap. Napapailing ang mga kapitbahay sa pamumutla ni Lorna. Tuwing nakakatanggap siya ng mga tingin ng awa, yumuyo ko siya. Sana hindi ko na lang binitawan ang kamay ni Angelo noon. Hindi mo kasalanan. Huwag mo nang sabihin yan. Kasalanan ko lahat. Siguro, nilalamig na si Angelo. Ngayon, inaakbayan ni Roberto ang nanginginig na balikat ng kanyang asawa. Ngunit pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, kapag tulog na ang lahat, ang oras ni Lorna ay nababalot ng takot. Nakaupo sa madilim na sala, kinakagat niya ang kanyang mga kuko hanggang sa magdugo. Gising ka pa? Bakit ganyan ang mga daliri mo? Hindi lang ako makatulog. Naaalala ko si Angelo. Huwag kang mag-alala. Pupunta ulit ako sa istasyon ng pulis bukas. Matulog ka na. Kahit sa malambing na boses ng asawa, hindi mapakali ang mga mata ni Lorna. Samantala, si Lola Corazon, na nakalabas na ng ospital, ay nakatayo sa loob ng bakanteng kwarto ni Angelo. Sa mesang iniwan ng apo, nakabukas ang huling sketchbook na ginamit niya. Ano to? Guhit ba to ng apo ko? Nanginginig na kinuha ni Lola Corazon ang sketchbook. Sa papel, may guhit ng 4 na tao si Papa, si Mama, si Kuya Marco, at si Angelo na magkakahawak kamay at nakangiti. Natuon ang tingin ni Lola Corazon sa mukha ng taong may nakasulat na Mama. Ito ang mukha ni Lorna, na palagi niyang tinatawag na Tita. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na huwag tawaging Mama ang babaeng yan. Pero sa huli, sa guhit niya, nanay pa rin niya ang tingin sa kanya. Matagal na niyakap ni Lola Corazon ang sketchbook. Ang katotohanang tunay na minahal ng bata ang kanyang madrasta ay nagtanim ng isang kakaibang binhi ng pagdududa sa kanyang isipan. Sa araw na nawala si Angelo,
Si Lorna lang ang kasama niya hanggang sa huli. Pebrero 1984, mag-isang pumunta si Lola Corazon sa istasyon ng pulis at humarap kay Detective Ramos. Detective, imbestigahan niyong muli ang manugang kong si Lorna. Ginang, bakit niyo po biglang pinagdududahan ang inyong manugang? Hindi niya kailanman tunay na minahal si Angelo. Bago pa sila ikasal, gusto na niyang ihiwalay sa amin ang bata. Napapakamot sa ulo si Detective Ramos. Ginang, naiintindihan ko po ang nararamdaman niyo, pero hindi po kami pwedeng mag-imbestiga base sa hinala lang. Hinala? Siya lang ang kasama ng apo ko sa Las Casas noong araw na yon. Sinabi ng makeup artist na nakita silang magkasama, pero dahil 30 metro ang layo, binaliwala niyo ang testimonya. Bukod sa manugang niyo, wala na kaming ibang suspek. At para pagdudahan ang isang miyembro ng pamilya, kailangan namin ng matibay na ebidensya. Umuwi na po kayo! Itinuring ni Detective Ramos ang mga sinabi ni Lola Corazon bilang resulta lamang ng alitan ng magbiyenan. Napadura na lang si Lola Corazon paglabas ng istasyon. Mga pulis na to. Pare-parehas lang. Sabihin pa ninyong nababaliw na ako kahit ang sariling anak na si Roberto ay ipinagtanggol ang asawa. Ma! Mas umiiyak pa si Lorna kaysa sa akin habang namimigay ng posters. Natahimik na lang si Lola Corazon. Marso 1984. Tuluyan nang nawala sa balita ang kaso. Isang gabi, sa hapagkainan, nabanggit ni Roberto, Lorna, magkakaroon daw ng malaking renovation sa Las Casas ngayong tagsibol. Ano? Renovation? Oo. Dahil doon nawala si Angelo, pupunta ako doon. Habang nag-aayos sila, baka sakaling may makitang gamit ni Angelo. Sa sandaling iyon, nahulog ang mga kubyertos ni Lorna. Malay mo. Habang hinuhukay nila ang lupa, may lumabas na gamit ng anak natin. Mahal, bakit ka pa babalik doon? Kahit mga pulis. Walang nakita. Ninerbiyos ka na naman, no? Pasensya na. Huwag mo nang isipin. Hindi. Bigla lang sumama ang pakiramdam ko. Nagmamadaling pumasok si Lorna sa banyo. Sa salamin, ang kanyang mukha ay parang isang buhay na patay. Ang salitang renovation ay nagpabukas sa isipan niya ng isang nakakatakot na imahe ng balon. Kinabukasan, pagkaalis ng asawa, pumunta si Lorna sa poultry farm ng kanyang kuya na si Benji sa Bulacan. Kuya, tulungan mo ako. May malaki akong problema. Anong nangyari sa'yo? Sa gitna ng mabahong amoy ng manukan, lumuhod si Lorna at niyakap ang binti ng kapatid. Anong gagawin ko? Itinulak ko si Angelo sa balon sa Las Casas. Ano? Nababaliw ka na ba? Bigla ko lang siyang naitulak. Hindi na siya gumalaw, kaya tinabunan ko ng bato at lupa. Pero magkakaroon daw ng construction sa Las Casas. Natigilan si Benji. Sumuko ka na sa pulis. Hindi mo yan maitatago. Hindi pwede. Paano na si Marco? Magiging ulila siya sa edad na 7. Kahit na. Pumatay ka ng tao. Hayop ka. Kung maililipat lang natin ang bangkay. Walang makakaalam. Kuya, sa likod ng bundok, pwede natin siyang ilibing. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Nagmamakaawa si Lorna. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Isipin mo si Marco. Naalala ni Benji ang mukha ng kanyang pamangkin. Sa huli, dahan-dahan siyang tumango. Hindi niya alam na ang desisyong ito ay maglulubog sa kanya sa kumunoy ng krimen. Simula Abril 1984, pinlano ng magkapatid ang kanilang gagawin. Pumunta ako sa Las Casas kahapon. Nagpanggap akong turista. Kuya, sigurado ka ba sa lokasyon ng balon? Oo. Malayo sa daanan ng mga turista. Yung likod ng lumang bahay. Bihirang may tao doon. Bihirang may tao doon. Iginuhit ni Benji ang mapa ng Las Casas sa lupa. May isang bahagi ng bakod sa likod na mas mababa. Pwede tayong umakyat doon. Gaano kalayo mula doon hanggang sa balon? 5 minuto lang kung mabilis maglakad. Wala pang 200 metro. Paano kung may mga guwardiya?
Miyerkules ng madaling araw, pinakamahinang oras ng trapiko. 2:00 ng Miyerkules ng madaling araw natin gagawin. Kumuha si Benji ng sako, pala, at lubid. Ilalagay natin ang bangkay sa sako at itatali. Hihilahin mo mula sa itaas. Hindi ko kaya yan. Natatakot ako. Isasakay natin sa truck at ibabaon sa likod ng bundok. Ayusin mo ang sarili mo. Kahit si Benji ay pinagpapawisan ng malamig. Samantala, bumagsak na ang kalusugan ni Lorna. Halos hindi na siya makatulog. Pumayat siya ng 6 kilo sa loob ng 1 buwan. Mahal, ang payat-payat mo na. Samahan kita sa doktor bukas. Wala to. Wala lang akong gana kumain. Alam kong dahil kay Angelo yan. Pero paano si Marco kung magkakasakit ka? Akala ni Roberto, ang pagpayat ng asawa ay dahil sa labis na kalungkutan. Tumawag ako sa Las Casas. Sa huli ng Abril o umpisa ng Mayo daw ang renovation. Ako na mismo ang pupunta para maghanap ng bakas ni Angelo. Ang mga salitang iyon ay parang sumasakal kay Lorna. Magpahinga ka lang dito sa bahay. Ako na ang bahala. Sige. Bukas ng madaling araw, pupunta ako sa poultry ni Kuya. Kulang daw sila sa tao. Mabuti yan, para malibang ka. Mag-ingat ka. Para kay Lorna, ang huling linggo ng Abril ay parang isang sentensiya ng kamatayan. Ika, 23 ng Abril, 1984, 1 ng madaling araw, tahimik na lumabas si Lorna ng bahay. Sa kanto, naghihintay ang luma at patay makinang truck ng kanyang kuya. Kuya, nandito na ako. Walang nakakita. Sakay na. Baka abutan tayo ng umaga. Tumakbo ang truck sa madilim na kalsada, papuntang Bataan. 1:45 ng madaling araw, huminto ito sa likod ng makakapal na damo, malapit sa bakod ng Las Casas. Huwag mong buksan ang flashlight. Ako na sa pala. At sako. Mauna ka nang umakyat. Tahimik silang umakyat sa mababang bakod. 2 ng madaling araw. Sinundan nila ang daan na menemorya nila. Tanging kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Bilisan mo! Huwag kang maingay! Ang dilim, natitisod ako. Pagkatapos ng 5 minuto, narating nila ang likod ng lumang bahay. Sa dilim, bahagyang naaaninag ang balon. Ito na ba yun? Sigurado ka? Oo. Ako ang nagsara ng takip na yan. Itinulak ni Benji ang mabigat na takip. Matapos ang 6 na buwan, bumukas ang 4 na metrong lalim na espasyo. Puh! Ang baho! Isang nakasusuklam na amoy ang lumabas. Mas matindi pa ito sa amoy ng mga namatay na manok sa poultry. Ito ang amoy ng nabubulok na katawan ng tao sa isang sarado at basang lugar. Napatakip ng ilong si Lorna at nasuka. Bababa ako. Hawakan mong maigi ang lubid. Itinali ni Benji ang lubid sa isang matibay na haligi. Dahan-dahan siyang bumaba. Sa ilalim, ang sahig ay putikan dahil sa naipong tubig ulan at nabubulok na dahon. Nakatabon dito ang mga bato at lupa na inihulog ni Lorna. Aalisin ko muna ang mga bato. Itutok mo ang ilaw sa ibaba. Bilisan mo! Kinakabahan ako. Baka may dumating. Sa tulong ng mahinang ilaw mula sa itaas, sinimulang alisin ni Benji ang mga bato. Bakit ang dami namang bato na inilagay mo dito? Pagkaalis ng una at ikalawang bato, sa pag-angat niya ng ikatlong bato. Hala! Sa sinag ng flashlight, malinaw na lumitaw ang hugis ng tao na nadadaganan ng bato. Matapos ang 6 na buwan sa malamig at basang lupa, ang bangkay ay nakahandusay dahil sa mababang temperatura. Mabagal ang pagkabulok, ngunit ang balat ay kulay kape na. Nagkaroon din ng saponification kung saan ang taba sa katawan ay nanigas na parang sabon. Ang tela ng damit Pilipino ay nakadikit sa katawan. Nang makita ang kahindik-hindik na anyo ng bata, napasuka si Benji. Kuya, anong nangyayari? Bakit? Hindi to tao. Hindi ko kayang hawakan. Hindi ko kaya. Umatras si Benji. Sumandal sa pader.
at humihingal. Ilagay mo na sa sako. Wala na tayong oras. Baliw ka. Ikaw ang bumaba dito. Paano ko hahawakan to? Nawalan ng lakas ng loob si Benji. Ang plano ay ilagay ang bangkay sa sako at hilahin pataas. Ngunit nanginginig siya sa takot at pandidiri. Mula sa itaas, namutla si Lorna. Kuya, parang awa mo na. Baka umaga na. Bilisan mo. Sa sandaling sumigaw si Lorna, isang matalas na sinag ng flashlight ang tumama sa kanila. Sino yan? Lumayo kayo dyan. Ang malakas na boses ni Mang Tonyo ang pumunit sa katahimikan. Napunta siya roon para tingnan ang mga bakas ng hayop na nakita niya ilang araw na ang nakalipas. Hoy! Saan ka pupunta? Natarantang tumakbo si Lorna, ngunit natisod siya sa tumpok ng bato at bumagsak sa ilalim ng balon. Si Benji ay nanatiling nakasandal sa pader tulala. Tumakbo si Mang Tonyo papunta sa opisina ng security. Pinasok niya ang pinto at nanginginig na idiniyal ang numero ng pulis. Pulis, dito sa Las Casas. May bangkay sa balon. Sir, kumalma po kayo. Saan po eksakto? Sa balon sa likod ng lumang bahay. Nandito pa ang mga salarin. Pumunta na kayo agad. Ang tawag ay natanggap ng 2,503 ng madaling araw. Pagkaraan ng 17 minuto, dumating ang 2 pulis. Nang itutok nila ang kanilang malalakas na searchlight, si Lorna ay nakasubsob sa lupa, hindi gumagalaw. Si Benji ay nasa ilalim pa rin ng balon. Tulala, malinaw na tinamaan ng ilaw ang bangkay ng bata. 4 ng madaling araw, ipinatawag ang buong Bataan Police. Si Detective Ramos, nakararating lang, ay pumasok sa crime scene. Sir, may bangkay po ng bata sa loob ng balon na yan. Ano? Di ba't hindi natin binuksan yan? 6 na buwan na ang nakalipas. Dahil props lang, nahuli po natin ang 2 suspek na nagtatangkang itago ang bangkay. Walang masabi si Detective Ramos. 6 na buwan na ang nakalipas. Hinalughog niya ang buong lugar. Ngunit ang bata pala ay nasa ilalim lang ng kanyang mga paa. 5 ng madaling araw, dumating ang medico legal. At Soko, nagsimula ang paunang pagsusuri. Lalaki, mga 130 cm ang taas. Nakasuot ng damit Pilipino. Base sa damit at tangkad, tumutugma sa nawawalang si Angelo Reyes. Dahil sa malamig at basang lugar, nagkaroon ng saponification. Malinaw ang bali sa bungo. Posibleng dahil sa pagkahulog mula sa 4 na metrong taas. May mga senyales din ng pagkalunod. Tinitigan ni Detective Ramos ang mga bato. Ang pagtatabo ng mabibigat na bato sa biktima ay malinaw na senyales ng pagpatay at pagtatago ng ebidensya. Pagsikat ng araw, dinala ang magkapatid sa istasyon ng pulis. Si Lorna ay tahimik. Si Benji naman ay nanginginig sa takot, puno ng putik at suka. Langsik sisyon ng madaling araw, sinimulan ni Detective Ramos ang interogasyon kay Benji. Anong ginagawa niyo ng kapatid mo doon? Detective, hindi po ako pumatay. Itatago lang po namin ang bangkay. Promise! Kailan mo nalaman na pumatay ang kapatid mo? 1 buwan na po ang nakalipas. Pumunta siya sa poultry, lumuhod, at nagmakaawa. Sinabi niyang itinulak niya si Angelo sa balon. Dahil magkakaroon daw ng renovation, pinakiusapan niya akong ilipat ang bangkay sa bundok. Sabi niya, kung makukulong siya, magiging ulila ang anak niyang si Marco. Samantala, sa kabilang silid, iba ang sinasabi ni Lorna. Pumunta lang po ako sa poultry ng kuya ko para tumulong. Ang kuya ko po ang may gawa ng lahat. Hindi ko po alam kung bakit niya ginawa yon. Itinuro ni Detective Ramos ang putik sa damit at sapatos ni Lorna. Inamin na ng kuya mo na ikaw ang nagtulak sa bata. Magsisinungaling ka pa ba? Hindi po totoo yan. Hindi po ako pumunta malapit sa Las Casas. Mataas at matinis ang boses ni Lorna, ngunit nakita ni Detective Ramos sa kanyang mga mata ang unti-unting pagguho ng kanyang depensa. 6 ng madaling araw, tinawagan ni Detective Ramos ang ama ni Angelo, si Roberto. Mr. Reyes,
Si Detective Ramos po ito. Nahanap na po namin si Angelo. Kailangan po ninyong pumunta dito sa istasyon. Nahanap nyo na? Buhay ba siya? Walang galos? Mas mabuti po kung personal kayong pupunta dito. Hindi masabi ni Detective Ramos sa telepono ang katotohanan. 7:20 ng umaga, pagdating ni Roberto sa istasyon, nakita niya si Lorna na nakaposas at nakayuko. Dinala siya ni Detective Ramos sa isang hiwalay na silid. Mr. Reyes, magpakatatag po kayo. Kaninang madaling araw, natagpuan ang bangkay ni Angelo sa isang balon sa Las Casas. Nahuli po namin ang asawa ninyo at ang kanyang kapatid na nagtatangkang itago ang bangkay. Ayon po sa kapatid niya, inamin ng asawa nyo na siya ang nagtulak kay Angelo sa balon 6 na buwan na ang nakalipas. Napaupo si Roberto, tulala, walang kibo. Matapos ang 1 minuto, nanginginig siyang nagsalita. Pero kasama ko siyang namimigay ng posters ni Angelo. 6 na buwan, detective. Kasama ko siyang umiiyak sa tabi ko habang namimigay kami ng posters. Natigilan ang panulat ni Detective Ramos. Bumalik siya sa silid ni Lorna, ngunit buong umaga itong nagmatigas. Hapon na. Bumalik si Detective Ramos sa kanyang mesa at muling binuklat ang mga lumang file ng kaso. Sa gitna ng mga dokumento, nakita niya ang testimonya ng makeup artist na si Lisa. Nakita kong magkasama silang papaalis ng tolda. Ang testimonya na binaliwala niya noon ay biglang nagkaroon ng ibang bigat. Iniutos niya na muling ipatawag ang lahat ng staff na naroon noong araw na iyon. Muling binuklat ni Detective Ramos ang mga lumang file. Sa gitna ng mga naninilaw na papel, isa-isang lumitaw ang mga detalyeng hindi niya napansin noon. Sir, nandito na po si Lisa, yung makeup artist. Papasukin mo. Sa interrogation room, muling hinarap ni Ramos si Lisa. Sinabi niyo noon na nakita niyong magkasamang naglalakad si Angelo at si Lorna palayo sa tolda, tama? Opo. Malinaw ko pong nakita. Papunta sila hindi sa direksyon ng CR, kundi sa direksyon ng mga lumang bahay kung saan walang tao. Nagsimulang magkabit-kabit ang lahat sa isip ni Detective Ramos. Mula to ng hapon, nang matapos ang solo scene ni Angelo, hanggang 2:40 ng hapon nang i-report ni Lorna ang pagkawala. May eksaktong 40 minutong nawawala at sa loob ng 40 minutong iyon, walang sinuman ang nakakita sa kanilang dalawa. Pumunta si Detective Ramos sa Las Casas. Mula sa lokasyon ng tolda, nilakad niya ang distansya papunta sa balon. 7 minuto para sa mabilis na lakad ng matanda. 10 minuto kung sasabayan ang lakad ng bata. Inestimate niya ang oras ng pagtulak, pagtatabon ng bato, at pagsasara ng takip 15 minuto. Pagbabalik sa shooting area, 7 minuto. Lahat-lahat, 22 minuto, saktong-sakto sa loob ng 40 minutong blanko. Kinabukasan, tumawag ang Soko. Detective, lumabas na ang resulta ng soil analysis. Ang putik sa palda at sapatos ni Lorna ay eksaktong tumutugma sa putik mula sa ilalim ng balon. Ang komposisyon ng lupa at organikong material mula sa nabubulok na dahon ay perpektong magkatugma. Ito ang matibay na pisikal na ebidensya. Sinukat din namin ang mga bato. Mula 3 hanggang 7 kilo ang bawat isa, kayang-kaya itong ihulog ng isang babae. Nang paulit-ulit, ang resulta ng autopsy ay sumuporta rin sa teorya. Ang malamig at saradong kapaligiran ng balon ay nagpabagal sa pagkabulok. Ang tinatayang oras ng kamatayan ay kalagitnaan ng Oktubre 1983. Ika, 20 ng Abril 1984. Hinalughog ng mga pulis ang bahay ng mga Reyes. Sa ilalim ng drawer ni Lorna, nakita nila ang isang lumang notebook. Sa pahina para sa Oktubre 14, may nakasulat, 1:02 p.m. Solo scene ni Angelo. Pagkatapos, lipat gamit ang staff. Dinala ni Ramos ang notebook sa interrogation room. Bakit mo itinala pati ang oras ng paglilipat ng gamit ng staff? Para malaman mo kung kailan walang taong nakatingin. Hindi po.
Isinulat ko yan para maalala kong bantayan siyang maigi dahil magiging abala ang lahat. Tiningnan ko ang buong notebook na ito. Sa lahat ng araw ng shooting, tanging sa araw lang na nawala si Angelo, may ganitong detalyadong tala. Lalong namutla si Lorna. 25 ng Abril, muling tinawag si Direk Joel. Direk, may naalala po ba kayong anumang gulo o pagtatalo noong araw na iyon? Ah, oo. Pagkatapos ng solo scene, nagsalita ng masakit si Angelo sa nanay niya. Anong sinabi niya? Pinuri ko siya. Sabi ko mana sa nanay. Bigla siyang sumagot ng, hindi ko po siya nanay. Patay na po ang tunay kong nanay. Sabi ni Lola, kinuha lang siya ni Papa dahil naawa siya. Ano ang naging reaksyon ni Lorna? Natahimik ang lahat. Namula ang mukha niya hanggang tenga at nanginginig ang mga kamay niya. Sa hiya, lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkakatugma na. Sa report ni Ramos, isinulat niya ang motibo, away sa mana, at matinding kahihiyan sa publiko. Nalaman din niya na bago ikasal kay Roberto, si Lorna ay tumakas sa isang mapang-abusong asawa, walang dalang kahit ano. Ang pagpapakasal kay Roberto, na may-ari ng ari-ariang nagkakahalaga ng milyon-milyon, ay ang kanyang bagong simula. Ayon sa isang financial expert, kung buhay si Angelo, mahahati sa dalawa ang manganan ng anak ni Lorna na si Marco. Ngunit kung mawawala si Angelo, si Marco ang magiging solo tagapagmana. Away sa mana, pagmamaliit ng biyenan, at ang kahihiyang dinanas sa harap ng maraming tao, ang lahat ng ito ay nagsama-sama at sumabog sa isang brutal na pagpatay. 26 ng Abril, hinalughog ang poultry farm ni Benji. Sa likod ng bundok, nakita nila ang isang hukay na may 30 sentimetro ang lalim. Ito ang hukay na sinubukan nilang pagbaunan sana kay Angelo. Bumalik si Detective Ramos sa istasyon, tumayo sa harap ng whiteboard at isa-isang tinukoy ang mga isa. Ang pag-amin ni Benji, ang testimonya ni Lisa, ang kwento ni Direk Joel, ang notebook, ang soil analysis. Wala na siyang lusot. Ngayon, kailangan nating makuha ang pag-amin mula mismo sa bibig niya. 28 ng Abril, 1984, 10 ng umaga. Sa interrogation room, hinarap muli ni Detective Ramos si Lorna. Inuulit ko, pinapunta ko lang siya sa CR mag-isa. Inilapag ni Ramos ang testimonya ni Lisa. Pero sabi ng testigo, magkasama kayong naglakad, papunta sa lumang bahay. Nagkakamali siya. Iginuhit ni Ramos ang timeline sa whiteboard. 40 minuto. Sa loob ng 14 minutong ito. Saan ka nagpunta? Naglakad-lakad lang po ako. Saan eksakto? Ilarawan mo ang ruta mo. Matagal na po yon. Hindi ko na matandaan. Inilapag ni Ramos ang notebook. Ang tala na ito ay nagpapatunay na pinagplanuhan mo ang oras na walang makakakita. Hindi po totoo yan. Sunod niyang inilabas ang mga dokumento tungkol sa yaman ni Roberto at ang hatian sa mana. Alam mong lalaki ang mana ng anak mo kung mawawala si Angelo, hindi ba? Wala akong pakialam sa pera ng asawa ko. Huli, binasa niya. Nang malakas ang testimonya ni Direk Joel. Sabi ni Lola, kinuha lang siya ni Papa dahil naawa siya. Pagkatapos mong marinig yan, dinala mo ang bata sa isang lugar na walang tao. Paano mo ipapaliwanag ang pagkakataong ito? Napayuko si Lorna. Bilang huling alas, binasa ni Detective Ramos ang buong testimonya ng kapatid niyang si Benji. Inamin ng kapatid mo ang lahat. Magsisinungaling pa ba siya para ipahamak ka? Nanahimik si Lorna ng mahigit 1 minuto. Ang kanyang panloob na depensa ay gumuho na. Detective, gusto kong makausap ang asawa ko. Kahit 1 beses lang, ito na ang senyales. Pagkatapos ng pahintulot mula sa kanyang superior, pinapasok si Roberto sa silid. Pumasok si Roberto. Tumingin si Lorna sa sahig. Naupo si Roberto sa tapat niya. Lorna, anong totoo? Sabihin mo na sa akin lahat. Binasa ni Detective Ramos ang testimonya ni Benji para marinig ni Roberto. Sabi po ng kapatid niyo, lumuhod kayo
at nagmakaawang tulungan kayong itago ang bangkay. Nang marinig ito, namutla si Roberto. Pero kasama kitang umiiyak habang namimigay tayo ng posters niya, basag ang boses ni Roberto. Sa mga salitang iyon, nagsimulang manginig ang mga labi ni Lorna. Ang kanyang mga balikat ay yumugyog ng malakas. Pagkatapos ng 3 minutong katahimikan, nagsalita si Lorna, hindi tumitingin. Nang marinig ko ang mga salitang yon mula sa kanya sa harap ng lahat, parang nagdilim ang paningin ko. Anong mga salita? Sabi ni Lola. Kinuha lang siya ni Papa dahil naawa siya. Lahat sila. Parang diring-diri kung tumingin sa akin. Kaya pagkatapos noon, anong nangyari? Hinawakan ko ang kamay ni Angelo at naglakad kami papunta sa likod kung saan walang tao. Nagsimula na ang pag-amin. Aksidente lang na nakita namin ang balon. Hindi ko plinano. Nang buksan ko ang takip, hindi ko alam kung bakit. Nang sumilip siya sa loob, itinulak siya ng mga kamay ko. Nang makita kong hindi na siya gumagalaw, doon ko naisip ang ginawa ko, pero huli na ang lahat. Kumuha ako ng mga bato at lupa at inihulog sa kanya. Pagkatapos, bumalik ako sa shooting at umarteng nawawala siya. Hindi mahirap umarte na nanginginig dahil totoong nanginginig ako sa takot. Ang pag-iyak mo sa harap ng asawa mo, arte lang din ba? Kalahati ay arte. Kalahati ay totoong luha dahil sa ginawa ko. Paano mo nakayanan ng 6 na buwan na pamimigay ng posters kasama ang asawa mo? Nanahimik si Lorna at pagkatapos ay nagsalita sa isang malamig na tinig. Iyon ang pinakamahirap na parte. Habang inaabot ko ang bawat poster, alam kong ang mukha sa papel na iyon ay nakahandusay sa ilalim ng malamig na balon. At ako lang sa buong mundo ang nakakaalam. Natahimik ang lahat sa silid. Ang mana? Alam mong mapupunta sa anak mo, hindi ba? Opo. Nakita ko kung paano mas pinapaboran ng asawa ko si Angelo at ang biyenan ko. Tinuruan niya si Angelo na huwag akong tawaging Mama. Nagsama-sama ang lahat at sumabog ako noong araw na iyon sa harap ng lahat. Ang notebook ay hindi nagpapakitang plano yon. Hindi ko po talaga plinano. Aksidente lang ang lahat. May gusto ka pa bang sabihin? Detective. Habang nasa kulungan ako, huwag niyo sanang hayaang mapunta ang anak kong si Marco sa biyenan ko. Pakiusap. Sa likod ng one-way mirror, nanlulumong pinanood ni Roberto ang lahat. Pagkatapos ng interogasyon, hinarang niya si Detective Ramos. Detective, kailan po namin makukuha ang bangkay ni Angelo? Pagkatapos po ng autopsy, ibibigay agad namin sa inyo. Ika, 2 ng Mayo, 1984. Ibinalik ang labi ni Angelo sa kanyang ama. Inilibing siya sa isang sementeryo. Dumalo sa libing si Direk Joel, si Lisa, at si Detective Ramos. Apo ko! Patawarin mo si Lola! Humagulgol si Lola Corazon. Kung hindi ko lang itinuro sa kanya ang mga masasamang salitang yon, hindi sana ito nangyari. Ika, 10 ng Mayo, sinampahan ng kasong murder at obstruction of justice si Lorna at accessory to the crime naman si Benji. Sa korte, iginiit ng abogado ni Lorna na ito ay isang crime of passion, kagalang-galang na hukom. Ito po ay bigla ang bugso ng damdamin, walang plano. Bugso ng damdamin? Tanong ng piskal. Ang pagtatabon sa bangkay ng bato at lupa, bugso ng damdamin ba yon? Ang pag-uulat ng pekeng pagkawala at 6 na buwang pag-arte, bugso ng damdamin ba yon? Sa huling araw ng paglilitis, may inilabas ang piskal na hindi inaasahan ng lahat. Ang ebidensyang ito ay ang huling guhit ng biktimang si Angelo Reyes. Ipinakita sa malaking screen ang guhit ng 4 na taong magkakahawak kamay. Papa, Mama, Kuya Marco, at siya. Sa harap ng maraming tao, sinabi ng biktima na hindi niya ina ang akusado. Ngunit sa kanyang puso, sa guhit na ito na ginawa niya ng mag-isa, ang akusado, si Lorna Cruz, ay nasa puwesto ng isang mama. Mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Ang kawawang batang ito, hanggang sa huling sandali, ay hindi kailanman nagtanim ng galit sa taong walang awang nagtulak sa kanya sa malamig na balon.
Sa mga salitang iyon, napakagatlabi si Lorna. Ika, 29 ng Hulyo, 1984, araw ng hatol. Ang akusadong si Lorna Cruz, matapos itulak ang biktimang si Angelo Reyes sa balon, ay tinabunan ang bangkay ng bato at lupa at sa loob ng 6 na buwan ay nilinlang ang mga awtoridad. Bagamat may elemento ng matinding damdamin, ang kanyang mga sumunod na kilos ang pagtatago ng bangkay, ang 6 na buwang panlilinlang at ang paghikayat sa kanyang kapatid ay hindi maaring ituring na simpleng bugso ng damdamin. Higit sa lahat, sinamantala niya ang tiwala ng isang bata na itinuring siyang ina. Ang akusadong si Lorna Cruz ay hinahatulan ng 15 na taong pagkakakulong para sa krimen ng murder at obstruction of justice. Ang akusadong si Benji Cruz ay hinahatulan ng 5 taong pagkakakulong bilang accessory to the crime. Tok, tok, tok. Habang inilalabas si Lorna ng korte, nagkasalubong sila ni Roberto. Tumingin si Lorna sa kanya, ngunit malamig na tumalikod si Roberto. Sa labas, dinumog siya ng mga reporter. Mr. Reyes, anong masasabi niyo sa hatol? Ano pa bang masasabi ko? 6 na buwan. Kasama ko siyang umiiyak sa tabi ko habang namimigay kami ng posters ng anak ko. Iyon lang at sumakay na siya sa taxi. Ang mga salitang iyon ay naging simbolo ng kakilakilabot na kasong ito sa Pilipinas. Gabi, sa istasyon ng pulis, nagsulat si Detective Ramos sa kanyang logbook. Ang hindi ko pagbubukas sa takip ng balon na iyon noong unang araw ng paghahanap ay isang malaking pagkakamali, ang aking kapabayaan. Ang nag-iwan sa batang iyon, sa loob ng 6 na buwan, sa madilim na hukay. Ang kanyang pagsisisi ay naging daan para baguhin ang police protocol sa mga nawawalang tao na dapat suriin ang lahat ng posibleng lugar, gaano man ito kaliit o tila hindi mahalaga. 3 buwan matapos ang hatol, namatay si Lola Corazon. Roberto, anak, kasalanan ko lahat. Wag mo akong patatawarin, ang huli niyang habilin. Ang 8 taong gulang na si Marco ay ipinadala sa kapatid ni Lorna. Isang gabi, pumasok si Roberto sa kanilang bahay. Ang kuwarto ni Angelo ay sarado pa rin. Sabi mo noon, Lorna, linisin na natin ang kwarto. Pero tumanggi ako. Hindi niya magawang buksan ang pinto. Kinabukasan, pumasok siya sa kwarto. Lahat ay nasa ayos, tulad ng araw na iniwan ito ni Angelo. Sa mesa, naroon pa rin ang sketchbook, nakabukas sa guhit ng pamilya. Sinabi mong hindi mo siya nanay, pero sa puso mo, siya pa rin ang iyong mama. Doon, napahagulgol si Roberto na parang isang hayop. Si Benji, matapos makalaya noong 1989, ay bumalik sa kanyang poultry farm. Ngunit dahil sa kanyang krimen, itinuring siyang parang basura ng mga kapitbahay. Ibinenta niya ang lahat at lumipat sa isang malayong probinsya sa Mindanao at hindi na muling narinig. Si Roberto ay nanatili sa Santa Cruz. Inilagay niya ang malaking larawan ni Angelo sa kanyang printing press. Para kapag napagod ako, makikita kong nakangiti siya sa akin. Tuwing linggo, dinadalaw niya ang puntod nito. Si Detective Ramos, nang magretiro, ay sinabing ang kasong ito ang pinaka-hindi niya malilimutan. Hindi dahil sa ang pamilya ang salarin, kundi dahil sa aking pagkakamali na hindi buksan ang takip ng balon. Si Direk Joel, mula noon, ay naging napakahigpit sa seguridad ng mga batang aktor. Si Lisa, ang makeup artist, ay umalis sa industriya at nag-volunteer sa isang ampunan. Habang buhay na dinadala ang pagsisisi. Ang balon sa Las Casas ay sinemento at permanenteng isinara. Si Marco, lumaki bilang isang teenager. Isang araw, umuwi siyang umiiyak. Papa, sabi ng kaklase ko, pinatay daw ng mama ko si Kuya Angelo. Totoo po ba? Dinala siya ni Roberto sa puntod ni Angelo. Oo anak, totoo ang lahat ng narinig mo. Bakit hindi niyo po ako pinalayas? Anak po ako ng isang mamamatay tao. Niyakap ni Roberto ang kanyang ampon. Ang nanay mo ay isang halimaw na hindi mapapatawad. Pero ikaw, anak,
wala kang kasalanan. Sa huling guhit ni Angelo, magkahawak kayo ng kamay at nakangiti. Kapatid ka niya at anak pa rin kita. Ang kasong ito ay nagmulat sa lipunang Pilipino tungkol sa mga panganib na kinakaharap ng mga bata sa mga blended families at nagpabago sa maraming patakaran. Ngunit walang batas o sistema ang makapagbabalik sa buhay ni Angelo. Sa pusikit na dilim, sa ilalim ng 4 metrong balon, nadadaganan ng bato at lupa, 6 na buwan siyang nag-iisa. Ang kawawang bata, na inulit lang ang mga salitang narinig sa kanyang lola, ay hindi kailanman inakala na ang mga salitang iyon ang magbubukas ng pinto ng impyerno. Ang huling iniwan niya sa mundong ito ay isang guhit, isang larawan ng babaeng nagtulak sa kanya sa kadiliman na may nakasulat na mama at isang matamis na ngiti. Ang kwento ni Angelo ay isang paalala sa kalupitan na kayang itago sa ilalim ng pangalan ng pamilya at sa walang hanggang tiwala ng isang bata. Nawai hindi na maulit ang ganitong trahedya at nawai ang kaluluwa ni Angelo na nagdusa sa malamig na dilim ay magkaroon na ng walang hanggang kapayapaan sa liwanag. Kung nakinig kayo hanggang sa dulo, mag-iwan sana kayo ng isang komento para kay Angelo. Ang kabutihang ipinakita sa iba ay tiyak na magbabalik sa inyo at sa inyong mga anak. Maraming salamat sa pakikinig.